Hello guys, it's another day. Ngayon ay tanghali na. Luto tayo ng dried fish. Meron pa kasi kaming dried fish dito. Yan, so ito. Galing pa to ng Pilipinas actually. Pinabili namin sa aking biyanan. Tapos pinadala sa tita ko. Bali nagbakasyon kasi siya ng Pilipinas. And then nagpabili kami ng ganito. Ayan. Ayan, so tara. So, mukhang ako na naman na mag-isa rito. May pasok, halos may pasok kasi lahat ng mga nakatira dito eh. Bali sa mga nandito sa UAE, sa Middle East, very valuable tong mga ganito. Kumbaga parang binto ba? Kasi nga sa Pilipinas lang masarap yung ganito. Meron naman dito nabibili pero hindi ka mukha sa atin sa Pilipinas. And may iba lang tayo. Tungkol naman sa mga trabaho rito. Ang dami talaga nawawalan ng trabaho. Dahil sa mga nangyayari, talagang actually hindi lang naman mga Pilipino eh. May mga ibang lahi din. Kaya ang hirap maghanap ng trabaho ngayon. Kasi marami rin talagang mga company na halos nagsara talaga. Hindi na nagpa-function, hindi na nag-operate. Parang yung company namin dati, sa loob ng 2 buwan, halos ilang project lang ang hinawakan ko. Siguro, 2 branding lang ang ginawa ko. Tapos yung iba wala na. Mga konting trabaho lang, business card. Sobrang liit na mga trabaho. Daring ko lang rin guys. Baka kasi maamoy ng mga ibang lahi. Kaya sinara ko yung pinto. Kasi parang hindi tumatalab yung exhaust kahit yung exhaust fan eh. Yan, so hugas lang tayo. Ang pinakatrabaho natin ngayon. Parang bahay. Laba. Hugas. Ang convenience. Wala tayong trabaho. Supposedly meron akong interview ngayon. June 22. Meron akong interview pero na-move siya ng 24. Parang travel and tourism. Yung company na yun. Usually naman yung mga ganong company, kaya sila naghahanap ng mga graphic designer para lang sa mga promotion nila, social media posts, mga poster nila. Ano naman? Dito kasi pag sinabing designer ka, pati video editing gusto nila i-cover mo na, which is hindi naman dapat. Magkaiba yun eh. Pero dito kasi ngayon, dapat alam mo lahat. Kumbaga package. Kapag sinabing graphic designer ka, dapat marunong ka sa 3D. Marunong ka sa video. Halos lahat, package. Nakakatuwa ko. Tapos, pagdating sa sahod, sa sweldo, magugulat ka dahil napaka-unreasonable ng offer nila. Pero pa rito,
Pero company pa rito naghahanap ng graphic designer. Designer na marunong mag 3D. Tapos, makikita mo yung ano nila, makikita mo yung offer nila, nasa 2.5. Actually, parang minsan parang nakaka-degrade ba? Nakakatawa na yung mga company na ito naghahanap sila ng mga ganung klaseng qualification tapos hindi naman na kaya magbayad. Ang dami na rin kasing graphic designer dito. Sa totoo lang. Kaya kung hindi ka mag-upgrade, kung ang gagawin mo lang is more on creative graphic design ka lang, wala. Kung kailangan mag-upgrade talaga. Kasi kung hindi, malileft out ka. Ganon din sa profession namin, kung hanggang dyan ka lang, maiiwan ka talaga. Kung bagay hindi pa umuusat na, inaaral na ito, ikaw nandiyan ka pa lang. Tapos kung minsan hindi na sa tagal yan, kung gaano ka katagal sa industry, ang sinusukat na dyan kung alam mo to, kung kaya mong gawin ito, gano'n na siya. Tapos kung hindi mo kayang gawin yung specific na gusto nilang mangyari, hindi ka talaga ihahal. Pero pagdating naman sa mga ibang mga trabaho, I think okay naman eh. Lalo sa safety. Ang dami nag-aaral dito ng safety. Yung pinakamagandang pasukin dito yung company na alam mong merong growth. Na hopefully someday makapasok tayo sa growth. Kaya napakaganda rin talaga makapasok sa mga malalaking company. Kaya kung papalarin tayo, pagkakataon na makapasok tayo sa magandang company. Ayos. Bali, halos isang buwan na rin pala akong nag-ahanap ng trabaho. Medyo matagal-tagal na rin. Minsan parang natatawa ako sa iba. Yung tipong 1 week pa lang silang naghahanap ng trabaho. Yung parang sobrang tagal na ba nila naghahanap ng trabaho. So, yung mga nakilala na ako dito. Grabe. Like yung nakatrabaho ko dati. Engineer pa yun sa Pilipinas. Nagpunta rito. 1 year siya hindi nakahanap ng trabaho. Tapos yun, 1 week lang. Parang yung gumuho na yung mundo, ganun. Tapos meron pa yun sa 3 months, 6 months. Pero talaga maghanap ng trabaho kasi sa parang ngayon, hindi naman gawin kabali. Ang naging trabaho niya, alam nyo, parang minsan nakakalungkot din talaga eh. Naging car washer siya, auto care. Alam mo yun, from engineer to gano'n. Tapos, may intindihan mo yun kung okay lang na makapasok ka sa ganong klaseng trabaho. Sa akin walang problema yun. As long na ang sweldo mo is sapat. Pero syempre, expected doon sa mga ganong klaseng trabaho, car washer ka na. Mas mababa ang sahod. 1,500 dirhams lang yata yung sahod niya. Sobrang baba. Kumbaga dahil sobrang tagal, kakagatin mo na rin talaga. Kaya nga natatawa ako sa mga ibang tao, minsan nagsasabi na, pasukin mo to, pasukin mo yan, sige, kata na. Nasasabi nila yan kasi wala sila sa sitwasyon. Marami akong nakilala dito. Talagang sabi nila, kakainin mo yung pride mo. Which is okay lang naman, syempre, dito ko nga para magtrabaho. Pero may mga pagkakaroon na hindi ka talaga makahanap ng trabaho. Wala tayong magagawa pag ganun. Real talk lang ba? And hindi lang naman yan basta napulot mo lang. Based yan sa mga experience ng ibang tao dito. Pero syempre, tsagaan talaga. Ang buhay naman natin ganun eh. Kung madali kang sumuko, wala, talo ka. Matibay loob mo, kahit gano'n kahirap yan, malalagpasan. And so, tapos na tayo. Balik tayo doon sa kwarto. Kain tayo. Marami kaming karat ngayon. Ayan, so painit lang natin itong ulam. May adobo pa kasi. Luto yung tita ko. Galing kasi yung tita ko dito na nakaraan. Ayan. Ay, luto siya ng adobo. Adobong paa, baboy, tsaka manok. Binix siya na. And tingnan nyo tong one guys. Tingnan nyo tong... Ayan. Ayan. Nagsampay ako dyan kasi nagkusot ako kahapon. Sira yung washing 4 days na. Ayan, so kain tayo guys. Yung... pagdating sa trabaho. So
Sa atin wala yan. Sa atin bargain ang skills mo ron. I remember nung gumawa ko ng 4 videos yata yun. Parang promotion ng restaurant. Saglit lang yun, siguro mga 1 minute or less than a minute lang na video. Sinigil ko na yun ng 700 dirhams. Almost na sa atin yun eh. Siguro sabihin mo na mga 13,000 o 12,000. So sa atin yung mga ganun, bayaran ka ng 500. Mga swerte ka lang, bayaran ka ng 1,000. Kaya nga sa mga nagpaplano ng mga mag-abroad dyan or develop yung skills nyo, welder ka. Kasi pag na-convince mo yung sarili mo na capable ka na or expert ka na sa craft mo, mas more yung iba. May mga pagkakataon kasi na kaya natin gawin yung isang bagay, kaya natin trabahuin yung isang bagay, pero hindi tayo convinced na magaling tayo sa bagay na yun. May mga ganun pagkakataon. Meron din kaming isang kaibigan dati dito, hindi naman siya marunong mag-welding sa Pilipinas pa lang. Halos dito na siya nakasa sa UAE hanggang gumanda yung karir niya. Welder pa rin siya pero hanggang gumanda yung karir niya. Ngayon nasa New Zealand. Pero pag sa Pilipinas ka, welder ka, kahit pumasok ka pa sa malalaking kumpanya dyan, magkano lang din sa sahod. Unlike dito talaga. Sumahod siya ng 5,000. So halos nasa din yun, parang 75. Which is malaki na talaga. Ang mahal lang naman dito bahay eh. Pero pagdating sa mga pagkain, hindi naman siya ganun kamahalan. Pagkain, transportation, yung medyo mabigat ng kaunti. Bahay talaga ang mahal dito. Kaya yun sa mga nagpaplano, babalak, i-build up nyo yung sarili nyo, yung skills nyo. Kaya nga swertehan din talaga dito. So yun guys, tapos na tayong kumain. Yun lang sa ngayon, yung konting kwentuhan kung sa buhay-buhay at sa mga sitwasyon. See you guys sa susunod.